Yung mga mabuti na dapat ninyong gawin pero hindi ninyo ginawa, pananagutan nyo sa Diyos yan balang araw. O kaya, yung mga masamang ginawa ninyo, na akala ninyo hindi alam ng ibang tao, alam ng Diyos yan at pananagutan nyo sa Kanya yan. At yung mga kasalanan na ayaw ninyong aminin, mga kasalanan na ayaw ninyong talikuran, at yung panawagan ng Diyos na magbagong buhay na hindi ninyo pinapansin, balang araw magmumulto yan at hindi ninyo matatakasan. Ano? Takot ba kayo sa multo? Mas nakatatakot sa multo na nakikita ng mata ang multo na bumabagabag sa puso. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan. Ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Takot ho ba kayo sa multo? Takot ho ba kayo sa multo? Sino yung nandiyan sa tabi nyo? Ay, hindi pala. Ang multo, sabi po ng mga exorcist, hindi naman ho yan totoong mga kaluluwa ng tao. Dahil ang kaluluwa ng tao, pag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay pwedeng maghintay sa purgatorio o kaya ay dumiretso sa langit. O kung ang taong ito ay ayaw talaga niya sa Diyos at habang buhay niyang tinalikuran ng Diyos, sa impyerno. Pero walang kaluluwang palaboy na magpapakita. Ano yung multo na nakikita? Di umano. Yan po'y aparisyon daw ng demonyo na gustong takutin ang tao. At mas nakakatakot naman talaga yun, na hindi naman pala kaluluwa ng tao ay nakikita natin, kundi demonyo na nagpapanggap lamang. Pero alam nyo, may mas nakakatakot pa dyan. Tanong nyo sa akin, ano? Yung mga multo ng kahapon. Mga multo ng katotohanan hindi mo hinarap, mga multo ng kasalanan mo na hindi mo pinanagutan. Dahil ang multong iyan, kahit natutulog ka, kung minsay mapapanaginipan mo. Ang mga multo ng kahapon, kahit gusto mo nang kalimutan, darating ang panahon, sasalubungin ka at hindi mo na po pwedeng takasan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang multo ni Herodes na sa ebanghelyo natin ngayon ay gumugulo sa kanya. Ang multo ng ginawa niyang krimen ng pagpatay kay Juan Bautista. Ang multo ng hindi niya pakikinig sa salita ng Diyos at hindi niya pagtugon sa panawagan na magbagong buhay. Muli niya itong naalala, muli itong gumugulo sa kanya sapagkat ang mensahe ni Juan Bautista ay mensahe ding ipinapahayag ni Jesus. Talikuran ng kasalanan at magbagong buhay. Sumunod sa mabuting balita. At ang dahilan, kaya naguguluhan si Herodes dahil kahit nawala naman na si Juan Bautista na gumugulo sa kanyang konsensya,
Si Jesus, na pareho lang din ang mensahe, ngayon, nagbabalik yung pagkabagabag sa kanyang kalooban. Kaya nga, ito yung uulitin ko, hindi nyo matatakasan ang katotohanan. Ano yung sabi sa Ebanghelyo nung isang araw? Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya yung mga lihim na pilit ninyong tinakasan noon, bago kayo mamatay o kahit sa oras ng kamatayan, lahat ng iyan, kung hindi ninyo hinarap, kailangan ninyong harapin at panagutan. At kahit sa harap ng Panginoon, kahit wala na kayo sa mundong ito, lahat ng iyan, kahit hindi nakita ng ibang tao, kahit pinilit mong kalimutan, lahat ng iyan, pananagutan mo sa Panginoon. Kaya ano ang panawagan sa atin? Hanggat may buhay, may pag-asa. Pag-asa na harapin ang katotohanan, pag-asa na pagsisihan kung may kasalanan ka na dapat na panagutan. Dahil ang lahat ng ito, hindi mo matatakasan. Pwedeng hindi malaman ng ibang tao, pwedeng hindi mahayag sa mundo, pero bandang huli, kahit ikaw lang ang nakakaalam, wag mong kalimutan na alam din ito ng Diyos. At kung hindi mo man ito panagutan sa mundong ito, pananagutan mo yan sa kabila. At hindi lang yan tungkol sa mga bagay na kasalanan ginawa mo. Ito'y tungkol din sa mga bagay na mabuti na dapat ay ginawa mo, pero hindi mo ginawa. Kaya magandang paalala sa atin ngayon ng mga santo na sina San Cosme at Damian. Sila po'y magkapatid, kambal na magkapatid, na ang buong buhay nila ay inilaan nila sa pagtulong sa mga nangangailangan bilang mga doktor. Sinasabi na noong panahon na wala pang teknolohiya ay successfully nakapag-transplant po sila ng binti para sa isang tao na naaagnas na yung binti. Pinalitan po nila ng binti ng isang taong kamamatay pa lang. Syempre, nung panahon na yun, wala pa yung technology ng transplant. Imposible yun. Kaya po ito'y milagroso. Pero ano ang mas malalim na milagro doon? Na sila, ginagawa nila ito nang walang hinihintay na kapalit. Gumagawa sila ng mabuti bilang mga Kristiyano kahit sa mga pagano, kahit sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Ginawa nila yung dapat nilang gawin kahit hindi ito madali sa panahon na inuusig ang mga Kristiyano. Sapagkat alam nila na ang buhay nila'y pananagutan nila sa harap ng Diyos balang araw. Kaya sana kayo ganun din. Uulitin ko, yung mga mabuti na dapat ninyong gawin pero hindi ninyo ginawa, pananagutan nyo sa Diyos yan balang araw. O kaya, yung mga masamang ginawa ninyo, na akala ninyo hindi alam ng ibang tao, alam ng Diyos yan at pananagutan nyo sa Kanya yan. At yung mga kasalanan na ayaw ninyong aminin, mga kasalanan na ayaw ninyong talikuran, at yung panawagan ng Diyos na magbagong buhay na hindi ninyo pinapansin, balang araw magmumulto yan at hindi ninyo matatakasan. Ano? Takot ba kayo sa multo? Mas nakatatakot sa multo na nakikita ng mata, ang multo na bumabagabag sa puso. Amen. San Cosme at San Damian, ipanalangin ninyo kami. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo Sa Akin.
Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.